habang naglalakad si Kuneho ay nakasalubong niya si Pagong. Palibhasa, makupad maglakad ang Pagong kaya pinagtawanan ito ng Kuneho at nilibak. Napakaiksi naman ng mga paa mo, Pagong, kaya ubod ka ng bagal maglakad. Wala kang mararating yan. At sinundan iyon ng malulutong na tawa. Labis na nainsulto ang Pagong sa mga sinabi ng Kuneho. Para patunayan na nagkakamali ito ng akala ay hinamon niya ang Kuneho. Maaaring hindi mo, maaaring mabagal nga akong maglakad. Subalit matibay ang aking katawan. Hindi mo ako matatalo. Lalo lamang siyang pinagtawanan. Nagkamali kaya tahan. Hindi nalaman ng Pagong baka mapahiya ka lamang. Wika ni Kuneho. Para makasubukan tayo, makarira tayo sa ituktok. Nagugundit yun. Itinuro ni Pagong ang abot-tanaw na bundok. Ganoon na lamang ang katuwaan ng mayamang na Kuneho sa hamon na iyon ni Pagong. Nagtawag pa ito ng mga kaibigan para manood sa gagawin nilang karera. Gusto niyang lalong ilibakin si Pagong sa harap ng kanyang mga kaibigan oras na matalo niya ito. Nakapaligid sa kanila ang mga kaibigang hayop. Si Matsing ang nagbilang para sa pag-uumpisa ng paligsahan. Handa na ba kayo? Nagkasabay na tumugon sina Pagong at Kuneho. Handa na kami! Isa, dalawa, tatlo, takbo, takbo! Magkasabay na humakbang ang dalawa mula sa lugar ng pag-uumpisahan. Mabilis na nagpalundag-lundag si Kuneho. Halos 1 minuto lamang ay naroroon na siya sa paraanan ng bundok. Nang lumingon siya ay nakita niyang malayo-malayo pa ang agwat niya kay Pagong. Patuloy sa kanyang mabagal na paglakad si Pagong, habang pinagtatawanan siya ng mga nakapaligid na hayop. Hindi pa sinipagong ang panunuyan ng mga ito. Patuloy siya sa paglalakad. Walang lingon-lingon. Samantala, si Kuneho halos nainip na sa paghihintay na makita si Pagong sa kanyang likuran. Ilang ulit na ba siyang pahinto-hinto pero wala rin anino ni Pagong. Palibhasa, malaki ang tiwala niya sa sarili. Alam niya ang kakayahan tumakbo na mabilis. Ipinasya niyang maidlip muna makarating siya sa pagkitaan ng bundok. Tutal, nakatitiyak naman siya ng panalo. Patuloy naman sa kanyang mabagal na paglalakad si Pagong paakyat, hanggang na marating niya ang kagitnaan ng bundok. Nakaraan siya si Kuneho na malimbing at natutulog at malakas na